si UST, Political Science Professor Dennis Coronation. Sir Dennis, magandang hapon po, sir. Initial reaction doon sa naging talumpati sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos? Well, ang kagandahan nito, merong acknowledgement na ginawa ang ating Pangulo. Acknowledgement doon sa mga kamalian at kakulangan na ginawa ng kanyang administrasyon itong nakaraang taon. At perhaps itong nakaraang 3 taon, yung first 3 years ng kanyang administrasyon, in-acknowledge niya na may mga ilan pagkakamali o pagkukulang yung kanyang administrasyon, lalo na halimbawa, yung highlight niya yung tungkol sa yung parang hindi maramdaman o ineffective na flood control programs na taon-taon may budget yan. Laki, bilyong piso ang naka-budget yan. Pero itong mga nakaramang bagyo at saka habag at pa rin tayo, binaha pa rin, just like before. So yun, maganda yun. At least, kumbaga man, ina-acknowledge niya at kumbaga man, kinikilala niya yung realidad na kinakaharap din ng kanyang pamahalaan. I think kapag ganun ang kanyang approach, mas lalo magiging grounded yung mga polisiya at programa sa susunod na kanyang mga inalalabi niyang taon bilang Pangulo. Tapos, ang isa ko rin observation is that baka sa dami ng mga programa, gaya ng sinasabi niyo, yung komentaryo niyo kanina, na saan kukunin yung budget, sa sobrang dami ng kanyang mga programs and measures, baka nga mamaya thinly spread na yung resources ng ating gobyerno at bagamat marami in terms of quantity, maraming proyekto, but how about in terms of impact? Baka walang impact. It's the same observation na nakikita ng mga observers, pati mga analysts, na itong mga nakarang taon, ang dami mga proyekto ng ating Pangulo, pero parang hindi naman maramdaman. Lalong-lalo na sa ekonomiya. So ang ganda ng natin na pointing to economic growth, pero hindi naman maramdaman yung ordinaryong tao. Sir, kanina Jackie also pointed this out and very interesting din siya for me. What do you make of the decision of President Marcos to deliver the SONA mostly in Filipino? Kasi traditionally, he goes for the more formal route. But this time, it felt to me that he went for the more personal or conversational na route. Mas maganda ko yun, at least yung plain and ordinary language or talking in our vernacular, mas maintindihan yan ng mga tao. So siguro gusto niya mag-resonate yung kanyang mga mensahe sa kanyang SONA. At one of the ways to do that is to speak in the native language, yung national language natin. Maganda hong estratehiya yun, at least. Kasi, I think for the longest time, may problema sa communication. Yung kanyang, in terms of relaying the messages at saka in terms of communicating kung ano yung mga achievements ng ating Pangulo. So, tama lang yung ginawa natin Pangulo na ginamit niya yung ating wika sa kanyang SONA. At katulad nga ng pinag-uusapan namin kanina dito ni partner Neil, Prof, hindi nyo ba napansin yung mga pasaring kanina? What do you make out of this? I think, syempre yung immediate reaction na nakakatawa, kasi kilala natin ang Pangulo, yung kanyang personalidad, na hindi mahilig magpasaring, Ano ba siya parang iniwasan niya yung mga ganyang klaseng mga komento, lalo nung nag-umpisa na siya tumatakbo noong 2022, So iniwasan niya yung mga ganyan, pero ngayon parang siguro inarap niya na yung realidad na yung unity na inaasam-asam niya sa kanyang pamahalaan hindi na talaga mangyayari. Kasi marami na ang nag-express ng suporta doon sa pamilya Duterte. Alam naman natin ay kalaban ng kanyang administrasyon. So, hinarap niya na yung realidad ng kanyang pamumuno na meron siyang mga kaaway sa pamahalaan at itong mga kaaway na to, I think some of them nakinabang nung sila ay okay pa. Nabigyan niya siguro ng prangkisa o kaya may mga pabor. Pero ngayon, since nag-declare na sila na hindi sila sumusuporta sa Pangulo, so ito na, hayagan niya ng kumagaman binabanatan. Although not direct, parinig lamang. Pero alam naman natin yung tinutukoy niya. Sino-sino yung
Yun nga, it's an out of character moment for President Marcos to do that kasi hindi naman talaga siya mahilig magpasaring. And he took this, o pumatol man lang. Medyo, pero hindi talaga direct. And hindi, yun nga it's an out of character. And could it be dahil gumaga survival mode na? Kalagitnaan na ng kanyang termino, Prof? What do you think? Yes, tama kayo dun, survival mode, and at the same time, he's being realistic. Hindi na siya idealistic na parang, I'm going to build a coalition para magtagumpay ako sa aking sa aking termino. So alam niya na itong mga openly nag-declare na ng war sa kanya ay hindi na niya makukuha yung suporta. Kaya naman, ganoon na rin siya. Pag nasa combative na siya. So handa na siya lumaban at kilala niya na kung sino ang mga kakampi niya at mga kaaway niya. So it's also out of character for President Marcos, no, yung mga mahiya naman kayo, yung mga ganung klaseng statements. I've never heard the president did that before, di ba? Partner Neil, I mean, correct me if I'm wrong, pero it's pertaining to corruption, which we were talking about kaninang umaga, na parang hindi pa napag-uusapan o hindi man lang naihahayag ang issue ng korupsyon sa gobyerno tuwing SONA. And in this particular SONA, that's how he ended this, by talking about the 2025 and the future national budgets of the country. Sabi pa niya dito, ibabalik niya yung General Appropriations Bill kung hindi ito in line doon sa National Expenditure Plan na ipinasa ng palasyo sa Kongreso. And sabi niya, if that means na we will work under a reenacted budget, then so be it. So parang he's really zoning in doon sa idea na kung hindi malinis yan, hindi ko i-approve yan. Parang ganun yung mensahe na sinasabi niya. Tama ba yung basa namin doon, Prof? Well, tama po, because I think he was alluding to the 2025 national budget amounting to 6 trillion pesos, alam naman natin na naging controversial yan around December, January, kasi nga may yung BICAM committee, parang may mga insertions amounting to several billions of pesos. So kaya lumaki. And then at the same time, kumbaga man, ang nanaig doon yung self-interest ng mga lawmakers natin. So kumbaga man, he is conveying that he's going to make a tough stance just in case he would notice na mayroong mga anomalya dito sa national budget pertaining to the dynamics in Congress pagdating sa BICAM. And with this, for the SONA of President Marcos, para sa mga publiko, Prof, ano yung kailangan bantayan? I think yung yung tungkol sa ekonomiya. Oo. Kasi, binanggit ng Pangulo natin yan. I think he started there. Yung tungkol sa ekonomiya. Acknowledgement of the shortcomings of his administration, particularly in the area of the economy. Oo, sabi niya, anhin pa yung magagandang economic figures kung di naman nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan. I think that's one of the highlights of his SONA, Kasi kumagaman sinasabi niya na yung mayaman, maganda yung ating GDP figure, tapos yung tawag dito yung ating remittances ng mga OFWs, and it seems that we're going to hit the target this year. But despite that, marami pa rin naghihirap. So yun ang nakakapagtaka dun and he acknowledged that. So yun ang maganda dun kasi parang grounded siya. Alam niya na may problema, maganda ang ekonomiya pero marami naghihirap. So I think that's one of the good things that he said in his SONA. Pero syempre, ang tanong paano niya gagawin yun, Paano niya i-trickle down yung mga gains, economic gains natin doon sa mga ordinaryong mamamayan? It's easy for him to say that. Pero kasi yung economic structure natin is against kumbaga man hindi very helpful sa mga ordinaryong tao, But rather, may bias ito doon sa mga mayayaman negosyante, lalo na yung mga malalaki. Kasi nung pag nagkakaroon ng mga reports, business reports
showing na sino na bang yumaman ngayon. The same people. Yes, the same names. Yeah, same few people. Tapos lumalaki yung profit nila every year. Pero paano naman yung mga ordinaryong mamamayan, parang lumalabas, lumalaki income gap sa bansa natin. Prof, if you look at the discourse online, particularly doon sa among the critics of President Marcos, in particular the supporters of President Duterte, there are two things na currently binabati ko siya. Una nga yung flood control projects because of the recent typhoons. Pangalawa, yung criminality, yung pagsugpo sa kriminalidad. Kanina nakita natin yung insidente doon sa Batangas na may mga nakawala or may mga nakatakas na mga pugante. And isa agad, top comment agad na nakita natin is, ganyan ang state of the nation ngayon. Kung baka talagang may makitang crime, i-attribute doon sa kay President Marcos because nga, if we're going to compare him with President Rodrigo Duterte, front and center, kumbaga, na binibida palagi ni Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon niya ay fighting criminality. So, in his particular speech this year, highlight niya yung una is missing sa Bungeros. Isa sa mga highlight niya na parang kahit gaano kalaki pa yung kalaban natin, haharapin natin yan, walang makatakas sa batas. Parang gano'n yung mensahe niya. And pangalawa is kinumpara niya yung bilang ng mga naaresto na na sa mga drug-related crimes. Sabi niya, 3 years pa lamang, pero halos sa tapatan na natin. Tama ba yung ruta na gano'n na pupuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos na kumbaga ibabangga doon sa nakaraang administrasyon? Tama rin naman, kasi nga ang problema ng kanyang communication team is that magaman hindi makita yung context. Report siya ng report sa mga achievements niya, pero anong context? So ito ngayon sa kanyang paglalahad ng kanyang mga achievements, lalo na doon sa isang sa mga areas na mahina ang kanyang administrasyon, yung kriminalidad. Pinakita niya na kahit modest yung kanyang achievements in the area of criminality and peace and order, masigit naman ito doon sa nakarang administrasyon. Naalala ko yung binanggit niya kanina, yung dami ng high value targets dating sa illegal drugs. Isang bagay na mahina yung nakarang administrasyon kasi pinapaboran nga daw yung mga ilan sa mga high value targets ay sinasabi allegedly kaibigan ng dating Pangulo. So ito naman sinasabi niya ako nasa 1,600. Tama ba yung figure? Na sinabi niya na nahuli namin na high value targets. And ito in the span of 3 years nagawa namin to. So again, may patutsada pa rin doon sa nakaraang administrasyon. Kasi again, to put some context, ito yung first SONA naman since the arrest of former President Duterte who's currently detained at the International Criminal Court. And speaking of which, may mga hindi nabanggit. Speaking of the Dutertes, hindi nabanggit yung impeachment trial. Yes. Hindi rin nabanggit. Alin pa ba mga hindi nabanggit? Mga West Philippine Sea. Yes. I mean, he briefly mentioned foreign policy na friend to all, enemy to none. But specifically West Philippine Sea, please correct me if I'm wrong, I don't think I heard him mention the West Philippine Sea issue. But it has been consistent. Yes, Prof. Maisingit ko lang po, kaya siguro hindi niyo binanggit yung West Philippine Sea issue kasi nga ang focus niya sa SONA nito. I think sinabi niya yon in one of his interviews sa United States. Bago siya umuwi, nasabi niya ang focus ng kanyang SONA ay doon sa mga social services. So, kumagaman ang gusto niya sabihin ay mas uunahin ko sa SONA ko yung tingin ko na mas kinakailangan ng bansa natin. Yung mga urgent at saka mga pressing national concerns which basically include social services, yung deficiency sa economy natin, tsaka yung mga issue na malapit sa sigmura ng mga tao. So sinet aside niya muna yung politika. Kasi ang West Philippine Sea, although politiko to, nasa area naman to ng international relations and foreign policy, na tingin ko hindi naman bagsak ang kanyang marka kung i-assess natin. Medyo okay naman ang kanyang ginawa dyan. Tapos doon naman sa impeachment, siguro ayaw niya maging ayaw niya pang dagdagan yung pagiging polarized na politika natin. Ayaw kasi ito.
At saka ito ay isang bagay na parang hindi naman, kung sakali man na may basbas niya ito, kasi medyo hindi natin malaman kung anong kanyang stand dito. May mga nagsasabi na hindi naman talaga siya pabor sa impeachment ng President. So ito ay isang kahinaan sa kanyang administrasyon. Follow-up lamang, Prof, no? Dugtungan ko na lang din yung inyong nabanggit na parang ayaw na siguro na lang niyang talagang magkaroon ng division sa politics natin. No? Pero do you think, Prof, na tamang strategy ba yun? Because again, we can look at the SONA as an opportunity to talk to the people. Kasi ito talaga yung panahon na nanonood ang bawat isang Pilipino sa sasabihin ng presidente. So tama ba yung strategy na yun? Or shouldn't he fight fire with fire? Well, sa akin sana na pwede niya idugtong kasi since he brought about in his speech yung issue on accountability, there was something about accountability. Habulin daw yung mga DPWH officials at saka kasabwat nila ng mga politiko na in the span of 3 years na naging involved sa mga ghost projects, sa mga manumalyang mga infrastructure projects. Pwede niya sana idugtong doon kasi ito ay issue ng accountability. And I think the same issue rin naman pagdating sa impeachment, yung tangkang impeach yung Vice President Sara Duterte, it's about accountability. So kaya nga lang, he decided not to do it. Siguro, again, baka nga ayaw niya nang makakontribute doon sa highly polarized na politics natin. Pero tingin ko rin nga dahil vague rin naman ang kanyang stand patungkol dito So kaya hindi na rin siya nagbigay ng pahayag. Prof, Dennis, siguro just to summarize na lang itong ating SONA, what's the big story from the 4th State of the Nation address of President Marcos? Well, ang big story dito is that number one, the president, yung kanyang SONA is a reflection of the political reality, the new political reality that he has found himself in. Yung dati kasi last year, parang kakampi pa niya yung Vice President So hindi pa niya mabanatan. Pero this year very clear na okay, kilala ko na yung mga kalaaway ko at mga kakampi ko, so pwede ko nang banatan yung mga yan. So it's also maganda yung ginawa niya na acknowledging the shortcomings of his administration. And gusto niyang bumawi. Tingin ko ito yung big story dito, Parang gusto niyang bumawi doon sa makapalpakan ng kanyang administrasyon itong mga nakaraang 3 taon. At kung babawi man siya, wala na siyang iniisip mga interest na dapat pagbigyan kasi very clear na delineated na yung linya kung sino yung kaaway at siya kung hindi. Kasi makaaway niya dati, pinagbibigyan niya yun kaya hindi siya siguro hindi makausad ng gusto yung kanyang mga programa. Ngayon, alam niya na kung sino yung mga kaaway niya, halimbawa yung kung sino yung mga pamilya, yung binanatan niya tungkol sa poor service pagdating sa yung pagsusupply ng tubig. Tsaka basta kuryente. Kuryente, so malinaw na. So kumbaga man, this is a new life for the president. Wala na yung baggage niya, yung mga kaaway niya, wala na siya mga ibang pagbibigyan ng mga interest. So malaya na siya makakagalaw. Does that also mean na mas matapang ngayon siguro? Is that parang kumbaga preview ba to nung parang makikita nating President Marcos in the last 3 years of his last 3 years of his term, Parang mas matapang, mas not to say carefree, pero kumbaga he cares less about what people will think. So I mean, naging presidente ka na, there's nowhere to go na after your term. And this is right, considering na he's coming from a position of weakness, not strength. Natalo yung kanyang, kung sakali man na silently or privately, sinusuportahan niya yung impeachment ni VP Sara Duterte, natalo na. Inano na ng Supreme Court, dinesisyon na. Tapos, natalo yung during the midterm elections, yung kanyang he was expecting to have more senators. Kaya nga lang natalo. So, he's coming from a position of weakness. And tingin ko na siguro naisip niya na kinakailangan tapangan ko na. Kasi ito na yung final chance ko. Kahit konti na lang kami dito, gagaling ka na. Okay. Huling katanungan na lamang, Professor Dennis, did President Marcos's speech reflect the true state of the nation?
Yes, I think so. Oo, although marami pa mga hindi siya binabanggit na makakulangan. Halimbawa, sa bawat proposal niya, proposed measure niya, o kaya sasabihin niya, ipapatuloy natin, kaya nga lang expanded yung ganitong programa. May mga realities na alam mo nagsiserve as a setback to his programs. Marami, halimbawa, yung nalang sa yung 20 pesos per kilo. Oo. Nabigat. Daming issue dyan. At saka ang tanong dyan bakit parang nilaunch yan during the midterm elections? Nasaan na ba sino na ba nakikinabang? Parang po konti pa lang yata.